Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Lagyan mo ng pressure yung kamao mo para tumigil ang pagdugo. Patuloy ni Misty. Kunot noon niyang pinagmasdan ang babaeng ikinulong ang dalawa niyang kamay at diniinan yun. Aray! Napaaray siya. Sorry. Pero patuloy na dinidiinan ng dalaga ang mga kamay ni Dominic. Alam niyang sinusubukan nitong ampatin ang pagdurugo niyon. Sabi ko, you're fired. Naramdaman niyang huminto sa ginagawa ang babae. Narinig niya ang tahimik nitong paglunok. Nahawi siya ng buntong hininga nito at hinding-hindi siya papadala sa amoy mansanas nitong hininga na rumihistro sa utak niya. And that's when he realized what he was not aware of for 3 years. Naapektuhan siya ng karisma ni Misty kaya't nanatiling indisposable to sa kumpanya niya. Mataas ang kalibre ng talento nito sa composition. Kung aaminin niya, ang dalagang isa sa taga-akyat ng pinakamalaking salapi sa kanyang kumpanya. Maabilidad ito, dedikado sa trabaho, mabait, mahaba ang PC. He wanted her for all that. He realized he wanted to own all for her. Pero huli na. Isang umaga, nagising na lang siya nang engaged na sila ni Mindy. Marami naman ang nagsasabing good match sila ni Mindy. Pabor naman sa kanyang mga magulang nito, kaya wala namang problema. Is it? Is it because you feel that I'm invading your personal space? Ani Misty na biglang binitawan ang kanyang mga kamay. Is it because I'm a threat to your personal life? Otomatiko siyang umiling. Kung ano man yon, ipag-ipamanhin nyo. Sa lahat ng ayoko'y mga babaeng nasa bibigang utak, mga babaeng naghahanap ng rason at pagkatapos ay iiyak o magiging hysterical kapag hindi nagustuhan ng narinig. Clearly, you don't belong to this theater. Ani Dominic. Minabuti niyang huwag magpatangay sa yumuyup-yup nitong balikat. Pero, paanong kontratang pinirmahan ko? Malapit na namang mag-expire yon, and they have no plans for renewing it, so everything is fair. Naramdaman niyang huminga na malalim ang kaharap, halos may kasamang hikbi iyon. Kaya naman kita tinanggap bilang composer noon, ay dahil sa mga suggestion mong improvisation sa production, remember that. Tumango si Misty. Noon, nang walang maisip na improvisation ang team sa tunog boring ng musical repertoire, sumaklolo itong di kilalang waitress sa catering service na kinontrata nila. Estudyante pala sa Conservatory of Music. Nga lang, di kayang pag-aralin ng magulang kaya inabot ng 7 taon sa kakatrabaho, kakasuporta sa sarili at kakaaral. Bago pa man to magtapos, kinuha na niya sa team dahil wala na mawawalan sa kanya kung bibigyan lang ito ng mababang sahod dahil estudyante at dahil nagsisimula pa lang naman ang pagiging producer niya. You'll receive proper separation pay, of course. Natigilan si Misty. Ngayon lang tumago sa laman ang katotohanang sinisibak na nga siya ng lalaking to. Marahil ay ibang genre ng musik ang bagay sa composition mo. Ani Dominic. Nanliit siya, pero umayos pa rin. So, ganito palang kalakaran nito? Ayoko namang maramdaman mong tinanggap kita bilang composer dahil sa utang na loob ko sa'yo, kundi dahil sa husay ng mga trabaho mo. Pero uulitin ko, noon yon. Kumibit balikat siya. Buhay na buhay sa kanyang alaala ang tuwang-tuwang si Dominic dahil sa tagumpay na nakamit nito sa production ang Well-Mannered Chihuahua, ang nadatna niyang proyekto na inensayo noon ng bagong production.
Dahil nga bago, ang temporaryo at pabirong titulo ng produksyon ay subok lamang. Well done, aniya na nagpakawala ng hangin. Ito na marahil ang ating huling pagkikita, sir. Buti na lang at nakontrol pa niyang panginginig ng kanyang labi. Kukunin ko lahat ng bundle ng scores na iniwan ko sa grand piano sa gilid ng entablado. Aniya sa matatag na boses. Ba't nandun ang trabaho mo? Nakakunot noong tanong ng boss niya. 6:00 ko ng umaga pumarito kasi alam kong tahimik pang gusali. Gusto kong marinig ang mga melodiya sa konteksto ng stage at auditorium. Kaya't habang nagkukumpuso ako kanina, sinubukan ko na ring tugtugin sa grand piano. Tumango ang kanyang boss. Ilang saglit na naging maamo ang mukha nito. Yun ang ekspresyon na gustong-gusto niyang makita rito sa tuwi-tuwi na. Sana, ayun ang ekspresyon nito sa mukha parati. At Sir Dominic, payagan mo na rin ako magpaalam sa stage at sa buong auditorium. Aniya, tulad ni Dominic, itinuturing niyang halos sagradong entablado sa teatro. Ganun niya kamahal ang kanyang propesyon. Ngayong kalmado na si Misty, natuwa siya sa narinig mula sa sarili. She was handling this like a grown-up, mature woman. Sure, sabi ni Dominic. Bumuntong hininga siya at humakbang kasunod ng dalagang lumabas sa opisina niya, patawid sa backstage. Napalunok siya nang marinig ang madilim na likod ng entablado. Sari-saring banayad na amoy ang nalanghap niya. Nangibabaw sa lahat ng yon ang cologne ni Misty. Parang preskong simo yon sa madilim at walang hanging backstage. Gusto niyang abutan ng dalaga, akbayan at sabihan ng, "Everything's going to be alright." Ipaliwanag na lahat ng ginagawa niyang panlalait at pagpapaalis dito ay bahagi lamang ng plano niya para protektahan to sa halimaw na gustong lumamon sa kumpanya niya. Na masamang panaginip lamang ang lahat ng to. At kapag nakakuha siya ng ebidensya laban sa halimaw, kamuntik na siyang bumangga sa likod ni Misty nang bigla tong huminto sa paglalakad. Nagmistula tong estatwang nakatayo sa likod na makakapal na kurtina ng entablado. Narinig niya ang mahinang hikbi nito. Marahan sana niyang ipapatong ang kamay sa balikat ng dalaga, pero pinigilan ni Dominic ang sarili. Baka magkaroon ng maling interpretasyon ang dalaga. Baka hindi lang kasi pagpatong ng kamay sa balikat ang gawin niya sa babae. Baka hindi siya makapagpigil. Inisip niya si Mindy at ang paghahangad niya makabuo ng relasyon na mayroong respeto at katapatan at pag-ibig. Kakausapin na lang niya na masinsinan si Misty. Sinundan ni Dominic ang dalaga hanggang sa lumusot ito sa may bigat na tabing. Nagmisto lang anino to sa kanya. Ghostlight lamang ang tanging liwanag sa entablado at tahimik na tahimik ang kapaligiran, maliban sa narinig niyang halinghing. Umikot ang mga mata niya. Ang mga taga-teatro nga naman, oo, tuloy naging reputasyon na ang performing artist ang pagiging mahilig, ang pagiging bigo sa pag-ibig, ang pagiging taksil sa sumpaan. Sinabi na naman niya sa tropa na bawal ang public display of affection at kung ano pang display of affection ang laman. Habang nasa teatro, it's one of his rules. Maging siya at si Mindy ay sinunod iyon. Pinakinggan niya ang mga tinig ng babae at lalaking nasa kainitan ng kalokohan. Hayon, nasa gitna mismo ng entablado ang mga to. Marahil sa malaking upuang nagsisilbing trono na ginagamit tuwing rehearsal. Pakiramdam niya, binababoy ng mga tong entablado ng teatro na pinaghirapan niyang buuin. Tumiim ang bagang ni Dominic. Madiin, umiinit ang mukha niya. Humuni ang babae. Sa gilid ng kanyang mga mata, namataan niyang napahinto din si Misty sa pangongolekta ng mga music sheets na nakapatong sa grand piano. Inilapit niya ang hintuturo sa bibig nito para sabihing huwag gumawa ng ingay. Maingat siyang sumugod sa mga hitad.
Tumikhim siya, dinampot ng binata ang ghost light at inilapit yun sa gitna ng entablado. At nang mailantad ang kahibangan ng magkapareha, nakaupo ang artistang babae sa trono. Ang mga paa nito ay nakakawing na magkahiwalay sa kaliwat kanang armrest ng upo ang trono. Kumakaway ang mga yon gawa ng nararanasang kasiyahan ng laman. Ang saldang palda nito ay nakataas. Ang ulo naman ng lalaki abala sa kung anong ginagawa nito sa pagitan ng mga hita ng babae. Mas inilapit pa ni Dominic ang banayad na ilaw para maaninag kung sinong bumababoy sa entablado. Ay! Anong babae sa matinis na tinig. Si Mindy yon. Oh shit! Si Congressman Moldova yon. Ano pa? Ano pang supresang naghihintay sa kanya? Mabigat man ang mga hakbang, minabuti niyang maglakad palayo ng palayo sa gusaling pinagtatrabuhan na para bang puno yun ng utot hangin at ilang segundo na lang isasabog na. Put yourself together, Misty. Bulong niya sa sarili. Nanginginig pa rin ang mga tuhod niya gawa ng mga sunod-sunod na pangyayari. Tahimik siyang naglakad. Ilampasan niya ang clown na namimigay ng flyer. Hinulugan niya ng ilang barya ang mamang bulag na nakabukas ang palad sa mga dumaraang may mabuting kalooban. Sa kalagayan niya ngayon, dapat nga ay nagpapasalamat pa siya. Buo ang kanyang katawan at matalas pa rin ang kanyang isipan. Pero isinantabi ni Misty ang ideyang yon. Mas nahabag siya kay Dominic, gawa ng nasaksihan nilang di ka nais-nais ang sorpresa sa entablado ng teatro. Ewan at naluha siya? Hindi na yun napigilan. Naglakad siyang nakatungo ang ulo para maiwasang umusyoso. Nang mapadaan siya sa parke, naupo siya sa bakanting bangko at pinagmasdan ng hardinero ng gugupit ng mga tuyong sanga. Ang mga kabataang nag-eensayo ng sayaw, ang sanggol na pumapalaho ng iyak habang kalong-kalong ng ina. Patuloy pa rin ang pag-inog ng mundo. Kanya lang ang tumigil. Humikbi siya. Pinigil niyang ibang hikbi kasunod niyon. Dahil sa nasilip niyang nakakasukang eksena gawa ng nobyo nito. Hindi na siya magtatakang maawa siya kay Dominic kaysa sa sarili niya. But then again, what an ass he could be. Kaya mabuti na rin. Pumasok siya sa isang convenience store at wala sa sariling bumili ng isang malaking corn chips, cheese dip, ice cream, beer in can, bago tinawagan ng paboritong pizza delivery boy at umorder ng family size. Thin crust Mexican. Bahala na kung maghalo-halo mga pagkain sa sikmura niya. Ang importante, mailabas ni Misty ang stress niya sa pamamagitan ng pagkain. At saka, iimbitahin niya si Mickey para may magalit sa kanya, saka sakaling mawalan siya ng kontrol sa pagkain. What an asshole! Sabi nga ni Mickey, ang kaibigan niya at kapitbahay. Naikwento niya rito ang nangyari sa studio theater kaninang umaga. Yung nagkasagutan sila ng boss niya. Pero hindi niya maikwento-kwento ang detalye nang nahuli sa aktong pagtataksil na ginawa ng nobya nito. Masyadong personal yon, nakakahiya. Malaking iskandalo na nga ang nagaganap, lalo't nagsisigaw kanina si Dominic sa galit at nagsibagdalo naman ng eksena ang mga taga-teatro. Alam niya, matatabloid ang mga detalye ng iskandalo, kaya't malalaman din ni Mickey ang mga yon. Pagkatapos niyang mailahad ng lahat ng maaari niyang ilahad, tumingin na si Missy sa malayo at sunod-sunod na subo ang ginawa niya sa corn chips na sinawsaw sa cheese dip. Lasang karton yun, matabang. Pero kung akong nobya niya, hindi ko siya pagtataksilan. Aniya, naku ha, may feelings ka pa ba sa kanya? Move on lady, kahit hindi kayo naging kayo, he gave you the boot, remember? Sabi ni Mickey. Kung hindi mo siya bibitawan, paano mo may babangon ng sarili mo? Abay, hinuhulugan mo tong condominium unit mo. Napatigil siya sa pagguya. Paano niya ngayon huhulugan ang unit na to? Hindi sapat ang freelance work niya
Lalo pat musical composition yon. Bibihira ang bumili ng ganito sa freelance market. Pagkatapos itong eating binge, kailangan na niyang kitain ng pisong pambili ng hopya. Well, not yet. Mayroon pa siyang 300,000 pesos at munting bahay bakasyonan sa Zambales. Ang sarap doon magtrabaho. Ilang compositions nang nabuo niya habang nakatira doon at nagtatago sa kaliwat kanang imbitasyon sa binyag. Kumpirmasyon, kasal, at healing sessions ng mga matronang sosyal na parokyano ng teatro. Napatigil siya sa pagkurap at tumitig sa blangkong dingding. Kung hindi nagkakamali si Misty, lahat ng compositions na isinulat niya habang pumipirmi sa unti niyang bahay, doon ay naging matagumpay. Marahil ay maswerte ang bahay na yon. Palibhasa, dagat ang nasa harapan. Doon umilaw ang stage light niya sa ulo. Bakit hindi? Lilipat na siya sa maliit niyang bahay bakasyonan. Pero paanong unit na to? Isusuko na ba niya? Dahil hindi na niya kayang bayaran? Sayang naman ang kalahating milyong nagastos na niya para dito. Pahingi nga niyan, sabi niya at halos inagaw ang malaking mangkok ng popcorn na hawak-hawak ni Mickey. Oink oink, sabi ng kaibigan nang makitang sunod-sunod siyang sumubo ng popcorn. Nagkakanduhulog pang iba mula sa pumpo na isinusubo, pabalik sa kahoy ng mangkok na kalong-kalong niya. Stop it, nag-iisip ako. Aniya na hindi kumukurap at patuloy na sumusubo ng popcorn. Nag-iisip ng ano? Kung paano ko mahulugan ng unit na to? Ani Misty at iginala ang paningin na para bang ngayon lang niya napagmasdan ang detalye ng unit. Ayokong mawala to. At saka, sayang ang kalahating milyong na ilabas ko na para dito. 2 ang kwarto ng unit, isa sa baba at isa sa taas, sa loft. Love at first sight ang nangyari sa kanya at sa unit. Nang magtagumpay ang isang production nila sa Europa, agad siyang nagpaluwal ng salapi para sa down payment at para na rin sa interior design. Kahit lahat ng furniture niya ay recycled at up-recycled, inabot pa rin ng kalahating milyon ang lahat. Hindi niya akalain na mababang mesa sa salas niya ay aabot ng 12,000 piso. Haligi yon ng isang nasunog na simbahan. Yung malapit sa altar, hindi tinapyas ng karpintero ang mga nasunog na bahagi ng haligi. Imbis, sinama to sa kabuuan ng bagong forma. Naging kakaiba tuloy ang kinalabasan. Nabigyan nito ng dimension ang kulay at tekstura ng nasabing webless. Good thinking, sabi ni Mickey. Iginala din nito ang paningin at tiningnan ang mga detalyeng dinagdag niya. I'd want to live here if I don't have a unit for my own. Gusto ko ang taste mo sa interior design. Lumalabas ang kontemporaryo na bahay. Pero may elementong makaluma, antigo. Isa pa, gusto ko dahil rustic ang ambience. Kulang na lang puno at bulaklak ng kakawete sa labas ng bintana para maging pastoral scene sa mga ipininta ni Amorsolo. Tiningnan lang niya ang kaibigan na namumestra at nagmamonolog. Nakarating din naman ng Zambales sa bariyo sa tabing dagat si Misty. Akala niya'y mawawalan siya ng hininga dahil sa usok at alikabok sa daan. Pero siyang-siya pala siya na hindi kotse o air-conditioned van ang kanyang sinakyan, kundi jeepney. Parang post-World War II ang naisip niya. Pawisan siya. Isang pahid ang daliri niya sa mukha ay napunas ang makapal na alikabok. Uminom siya sa daladalang water canteen. Ma'am, saan ko po ilalagay ang mga to? Tanong ng driver ng jeep na inarkila niya. Dyan po. Aniya at itinuro ang tabi ng pintuan ng bahay. Paisa-isa na lang niyang bibit-bitin ang mga kahong-kahong gamit at supply na hinakot niya mula Maynila. Oh, binili mo ng Markro? Naalala niyang biro ni Mickey. Bisitahin mo ko ha?
Puro freelance composition jobs ang atupagin ko pagdating doon. Alam mo namang hindi ako lalabas ng bahay, Sidat? Aniya, at itinuro ang kahon-kahon ng supply. Kahit papaani maayos niyang naibenta ang Nissan niya sa halagang katumbas ng slightly used. Palibhasa, bagong IT professional sa Australia. Enthusiast tactic na binayaran ng cash na bumili ng sasakyan niya. I feel good that my first car was from Helos's place homeowner too. Naalala niyang wika nito. Hindi ba kayo nahirapan sa biyahe? Tanong ni Mrs. Custodio, yung isa sa kapitbahay niya na pinakausapan niyang tingnan-tingnan ang munting bahay niya. Ang saya nga ho, pakiramdam ko nasa isang makalumang sine. Yun ba ang sining tambalan ni na Gloria Romero at Luis Gonzalez? Good to know. Pero, nakakarindi rin yan kung para-parati. Huwag mong isisige. Pero, huwag mawala ang novelty sa nostalgia. Anang Gaynang at nagtawanan sila. O siya, halina muna sa bahay at magkape. Natimbrehan nito ang pag-aalangan ni Misty. Iwan mo na yan. Sila nang pagbuhatin mo ng mga gamit. Ito si Gina. Ito naman si Yvette. Tinawag nito ang dalawang kasamang dalagita at inutosang ipasok sa bahay niya ang mga kahon. Naalala mo noong nag-text ako sa'yo? Sila yung sinasabi ko na pinaglilinis ko dito. At sabi ko, wag na wag gagalawin ang baby grand piano mo sa gitna ng salas. Tara na? Natawa siya at nagpasalamat. Nakikinita na niyang magiging maganda ang daloy ng bakasyon niya. Mabuti, dahil mahaba-haba din yon. Mga puno ng mangga ang pagitan ng bahay ni Misty at mansyon ni Mrs. Custodio. Dating mango orchard yun ng lolo ng ginang na namanan na rin ng ama nito. Noong dekada 60, isa sa mga ito sa taga-angkat na matatamis at naglalakihang mangga papunta sa Estados Unidos. Nga lang, nang nagsipaglaki na ang magkakapatid, hindi nahilig sa agrikultura o hortikultura ang mga ito. At ang mga kuya ni Mrs. Custodio ay naging mga abogado, pare at mag-aalahas. Sa ginang ipinamana ang mansyon ng pamilya dahil nag-iisang anak na babae ito. Bagamat, hindi na kailangan magtrabaho ng ginang, gawa ng mana nito at ang kita ng asawa nitong judge sa korte. Ginamit pa rin ito ang pinag-aralang BS Biology sa pangunahing universidad. This is my Eden. Naalala ni Misty na deklara ni Mrs. Custodio noong una siyang bumisita at pinag-iisipan kung bibilhin niya ang maliit na bahay bakasyonan. Sa ngayon, mas verde na ang lugar at mas mayayabong na ang matatandang puno ng mangga. Eco-harvesting ang sistema sa orchard na muling binuhay ng ginang. Ginawang herb garden ng ilalim ng mga puno. Ang mga nag-aani dito ay may dayo, pami-pamilyang nagwi-weekend. Naglalatag ang mga ito ng picnic blankets o banig sa ilalim ng yumayabong na mga puno ng mangga at doon nagpapahinga. Maya-mayay, nagkakantahan o di kayo namimitas na mangga, buko, pinya o mababangong yerba. Minsan, ang ibang dumarayo ay mga artist na ipinipinta ang natural na tanawin. Gusto niyang tumulad ang mga ito kay Amor Solo.